Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. Manahimik ka muna. Oo, ikaw. Kahit isang minuto lang. Huwag mo munang isipin ang trabaho, ang bayarin, ang problema sa bahay, ang mga taong paulit-ulit na nagbibigay sa'yo ng stress. Huminga ka lang. Kasi minsan, hindi natin kailangan ng panibagong advice. Hindi natin kailangan ng mas maraming opinyon. Ang kailangan lang natin ay isang sandali ng katahimikan para marinig natin ang sarili nating boses. Napansin mo ba? Kapag sobrang ingay ng paligid, ang hirap mag-isip ng malinaw. Pero mas nakakapagod kapag ang maingay ay hindi ang paligid kundi ang isip mo. Habang naghuhugas ka ng pinggan, may iniisip ka. Habang kumakain, iniisip mo pa rin ang nangyari kahapon. Bago matulog, iniisip mo na agad ang bukas. Tapos magtataka ka kung bakit parang wala ka ng lakas kahit wala ka namang mabigat na ginawa. Ang totoo, marami sa atin ang pagod, hindi dahil sa trabaho. Pagod tayo dahil hindi na tumatahimik ang isip natin. Kung middle age ka na o kahit lampas na roon, siguro naranasan mo na yung pakiramdam na parang buong buhay mo, palagi kang may kailangang ayusin. Noong bata ka, iniisip mo ang pag-aaral. Pagkatapos, trabaho. Pagkatapos, pamilya. Pagkatapos, mga anak. Hanggang sa dumating ang panahon na pati sarili mong pangarap na ilagay mo na sa pinakahuling bahagi ng listahan. At habang ginagawa mo ang lahat para sa ibang tao, may isang taong unti-unti mong nakalimutang pakinggan. Ikaw. Hindi nakakagulat kung bakit maraming tao ang bigla na lang umiiyak kapag napag-isa sila. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil iyon lang ang unang pagkakataon na narinig nila ang tunay nilang nararamdaman. Minsan, ang pinakaimportanteng pag-uusap na mangyayari sa buhay mo ay hindi kasama ang asawa mo, hindi kasama ang kaibigan mo, hindi kasama ang boss mo, kundi ang tahimik na usapan mo sa sarili mo. Alam mo, may isang kwento tungkol sa isang matandang mangingisda. Isang araw, may lumapit na binata at tinanong siya, "Lolo, paano mo nalalaman kung saan maraming isda?" Ngumiti lang ang matanda at sinabi, "Kapag tahimik ang dagat, mas malinaw kong nakikita ang galaw ng tubig." Ganon din sa buhay. Kapag tahimik ang isip mo, mas malinaw mong nakikita ang tamang direksyon. Pero paano mangyayari iyon kung bawat minuto may hawak kang cellphone? Pagkagising mo, Facebook agad. Maya-maya, TikTok, tapos YouTube, tapos Messenger, tapos balita, tapos problema ng ibang tao. Hanggang sa hindi mo na namalayan, buong araw kang puno ng impormasyon pero wala kang oras para tanungin ang sarili mo kung kumusta ka ba talaga. Hindi masama ang social media. Hindi rin masama ang makibalita. Ang problema lang kapag mas kilala mo na ang buhay ng ibang tao kaysa sa sarili mong nararamdaman. Kaya minsan, subukan mong umupo lang. Kahit 5 minuto, walang cellphone, walang TV, walang music, tahimik lang. Sa umpisa may inip ka. Parang gusto mong may gawin, parang gusto mong may tingnan. Pero huwag kang susuko agad. Kasi doon nagsisimulang magsalita ang isip na matagal nang hindi napapakinggan. Baka bigla mong maisip, ang tagal ko na palang galit. O kaya, ang tagal ko na palang nagpapanggap na okay. O baka naman, hindi pala ako pagod sa trabaho. Pagod lang akong laging nagpapakatatag. Hindi ba ang bigat nun? Akala natin kailangan lang natin ng bakasyon. Minsan ang kailangan lang pala natin ay pahinga mula sa ingay. May isa pang bagay na napansin ko sa maraming tao. Kapag may problema sila, agad silang naghahanap ng taong mapagsasabihan. At walang masama roon. Pero paano kung bago ka humingi ng opinyon ng 10 tao, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang nararamdaman ko? Kasi minsan nalilito tayo hindi dahil mahirap ang sitwasyon. Nalilito tayo dahil 10 boses ang pinapakinggan natin pero ni minsan hindi natin pinakinggan ang sarili natin. At alam mo kung ano ang nakakatawa? Kapag may kaibigan tayong malungkot, ang gaganda ng advice natin. Sasabihin natin, pahinga ka muna. Hayaan mo muna. Huwag mong masyadong isipin. Pero kapag tayo na ang nasa sitwasyon, parang hindi natin kayang sundin ang sarili nating payo. Parang feeling natin, kailangan lagi tayong kumilos. Kailangan lagi tayong may solusyon. Kailangan lagi nating kontrolado ang lahat. Pero hindi ganun ang buhay. May mga pagkakataon na ang pinakamagandang desisyon ay huwag munang gumawa ng desisyon. Hayaan mo munang humupa ang emosyon. Hayaan mong luminaw ang isip. Dahil ang mga desisyong ginagawa habang galit, habang sugatan, o habang desperado ay kadalasang pinagsisisihan kalaunan. May kasabihan na nagsasabing, ang maruming tubig kusang lumilinaw kapag hinayaan mo lang itong tumigil. Hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang haluin.
Hintayin mo lang. At ganoon din ang isip ng tao. Kapag sobra kang nag-overthink, parang mas lalo mong ginugulo ang tubig. Pero kapag natuto kang tumahimik kahit sandali, unti-unting lumilinaw ang lahat. Bigla mong marirealize na hindi pala lahat ng problema ay kailangan mong buhatin. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong salihan. Hindi lahat ng opinyon ay kailangan mong patulan. At higit sa lahat, hindi lahat ng taong umalis sa buhay mo ay dapat mong habulin. May mga bagay na kusang nawawala para magkaroon ng espasyo ang mas magagandang darating. Pero hindi mo yun makikita kung abala kang humahabol sa ingay. Kaya sa susunod na maramdaman mong parang magulo na naman ang lahat, huwag mong unahin ang mag-react. Huwag mong unahin ang sumagot. Huwag mong unahin ang magpaliwanag. Subukan mo munang manahimik. Hindi dahil mahina ka. Kaya sa susunod na maramdaman mong parang magulo na naman ang lahat, huwag mong unahin ang mag-react. Huwag mong unahin ang sumagot. Huwag mong unahin ang magpaliwanag. Subukan mo munang manahimik. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong may kapangyarihan ang taong marunong maghintay bago magsalita. At mas malakas ang taong marunong makinig sa sarili niyang puso bago siya makinig sa buong mundo. Maraming tao ang natatakot sa katahimikan. Kapag walang kausap, kinakabahan. Kapag walang ginagawa, parang may kulang. Kapag walang notification sa cellphone, paulit-ulit na chine-check ang screen, kahit alam namang wala namang bagong mensahe. Nakakatawa kung iisipin, pero totoo, parang nasanay na tayo na laging may ingay. Kaya kapag biglang tahimik, pakiramdam natin may mali. Pero isipin mo ito, noong bata ka, hindi ba ang sarap minsang umupo sa labas ng bahay habang pinapanood lang ang paglubog ng araw? Wala kang iniisip na deadline, wala kang iniisip na bills. Minsan nga, sapat na ang pag-upo sa ilalim ng puno o pakikinig sa huni ng mga ibon para maramdaman mong masaya ka. Hindi dahil perpekto ang buhay noon, kundi dahil marunong kang maging present. Habang tumatanda tayo, parang nawawala ang kakayahang iyon. Lagi tayong nasa kahapon o nasa bukas. Kung nasa trabaho ka, iniisip mo ang bahay. Kapag nasa bahay ka, iniisip mo ang trabaho. Kapag kasama mo ang pamilya, iniisip mo ang problema. Kapag mag-isa ka naman, iniisip mo ang mga taong nanakit sa'yo. Kaya kahit saan ka pumunta, dala-dala mo ang bigat. Hindi ka talaga nakakapagpahinga. May isang matandang hardinero na tinanong kung bakit napakaganda ng kanyang mga halaman. Ang sagot niya, hindi lang sila dinidiligan, pinapabayaan ko rin silang huminga. Napaisip ako roon, kasi hindi lang pala halaman ang nangangailangan ng espasyo. Pati tayo, hindi pwedeng bawat oras ng buhay natin ay puno ng pressure. Hindi pwedeng bawat araw ay puro habol. Hindi pwedeng bawat problema ay kailangan nating solusyonan agad. May mga bagay na kusang naayos kapag binigyan mo ng sapat na panahon. Katulad ng sugat, kapag bawat minuto mo itong kinakamot, hindi ito gagaling. Pero kapag hinayaan mo, unti-unti itong magsasara. Ganon din ang puso. May mga sakit na hindi kayang pagalingin ng isang gabi. May mga pagkabigo na hindi mawawala dahil lang sinabi ng isang tao na, move on ka na. Hindi ganon kasimple. Pero isang araw, magugulat ka na lang. Yung dating pangalan na nagpapaiyak sa'yo, kaya mo nang banggitin nang hindi sumasakit ang dibdib. Yung dating alaala na ayaw mong balikan, kaya mo nang ngitian. Hindi dahil nakalimutan mo, kundi dahil natuto ka ng tanggapin. At ang pagtanggap kadalasan nagsisimula sa katahimikan. Hindi sa pagtatalo, hindi sa pagpapaliwanag, hindi sa pagpapatunay sa ibang tao, kundi sa sandaling sinabi mo sa sarili mo, sapat na ang paghabol, sapat na ang pagpilit, sapat na ang paulit-ulit na pagtatanong kung bakit nangyari ang lahat. May mga tanong sa buhay na hindi talaga sasagutin. At minsan ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag tumigil ka ng pilitin hanapin ang lahat ng sagot. May kilala akong lalaki na halos 10 taon niyang sinisisi ang sarili niya dahil bumagsak ang negosyo niya. Araw-araw niyang iniisip kung ano ang dapat niyang ginawa. Sobrang iniisip natin ang pagkatalo kaya nakakalimutan nating buhay pa tayo. At habang buhay ka, may pagkakataon pa. Hindi pa huli ang lahat. Kung humihinga ka pa ngayon, may dahilan pa kung bakit nandito ka. Baka hindi na para ulitin ang dating buhay. Baka para simulan ng panibago. Kaya huwag mong isipin na kapag tahimik ka, wala kang ginagawa. Minsan, ang katahimikan ang pinakamahalagang trabaho. Doon nabubuo ang lakas. Doon bumabalik ang tiwala sa sarili. Doon mo naririnig ang mga katotohanang hindi kayang sabihin ng ibang tao. At alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamalaking kalayaan sa mundo? Hindi ang magkaroon ng maraming pera. Hindi ang magkaroon ng malaking bahay. Hindi ang maging sikat. Ang pinakamalaking kalayaan ay ang hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo sa kahit kanino.
Ang sarap ng pakiramdam kapag dumating ka sa puntong hindi ka na basta nasasaktan sa opinyon ng iba. Kapag hindi ka na natitinag sa bawat puna. Kapag hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mo na kung sino ka. At ang taong kilala ang sarili niya ay hindi madaling guluhin ng ingay ng mundo. Kaya sa susunod na may magsabi ng masakit tungkol sa'yo, huwag mong agad bitbitin iyon buong araw. Tanungin mo muna ang sarili mo, totoo ba ito? Kung hindi, bakit mo papayagang sirain ito ang kapayapaan mo? Kung totoo naman, bakit hindi mo gamitin para maging mas mabuting tao? Sa dalawang sitwasyon, wala kang panalo kung puro galit ang pipiliin mo. Mas malaki ang panalo kapag pinili mong maging kalmado. Hindi ibig sabihin nun mahina ka. Ibig sabihin natutunan mo ng piliin ang kapayapaan kaysa sa gulo. Kapag umabot ka sa puntong kaya mo ng protektahan ang katahimikan mo, mapapansin mong unti-unti ring nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa buhay. Dati gusto mong sagutin ang bawat taong hindi nakaintindi sa'yo. Ngayon, napapangiti ka na lang. Dati, gusto mong ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Ngayon, alam mong hindi lahat ng tao ay kailangang kumbinsihin. Dati, takot kang mawalan ng tao. Ngayon, mas takot ka ng mawalan ng kapayapaan. At alam mo, iyon ang isa sa mga pinakamagandang senyales ng paglago. Hindi dahil wala ka ng nararamdaman, kundi dahil natuto ka ng piliin kung ano ang karapat-dapat paglaanan ng emosyon mo. Isipin mo ang isang tasa ng kape. Kapag patuloy mo itong niyugyog, hindi tumitigil ang alon sa loob. Pero kapag inilapag mo ito at hinayaan, kusa itong kumakalma. Ganon din ang puso ng tao. Hindi lahat ng emosyon ay kailangang aksyonan agad. May lungkot na kailangang damhin. May galit na kailangang palipasin. May takot na kailangang harapin ng may katahimikan, hindi ng may pagmamadali. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, huwag mong madaliin ang sarili mo. Hindi ka nakikipagkarera. Hindi mo kailangang maging okay bukas kung hindi pa talaga kaya. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil sa pagbangon. Kahit mabagal, kahit paunti-unti. Ang mahalaga, sumusulong ka. May isang bagay na gusto kong ipaalala sa'yo. Hindi mo kontrolado ang sasabihin ng ibang tao. Hindi mo kontrolado kung iiwan ka nila. Hindi mo kontrolado kung pahahalagahan nila ang kabutihan mo. Pero may isang bagay na laging nasa kamay mo. Ang magiging tugon mo. At doon nagsisimula ang tunay na lakas. Hindi sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng isip. Hindi sa dami ng argumentong kaya mong sabihin, kundi sa kakayahan mong manahimik kapag alam mong wala nang maidudulot ang pakikipagtalo. May mga laban na hindi mo kailangang ipanalo dahil ang tunay na panalo ay ang hindi mawala ang sarili mo habang sinusubukan mong patunayan ang isang bagay sa maling tao. Kung tutuusin, napakaiksi ng buhay. Sayang kung gugugulin mo ito sa pag-aalala sa mga taong matagal ka nang kinalimutan. Sayang kung bawat umaga ay daladala mo pa rin ang bigat ng kahapon. Sayang kung nakatingin ka lang sa mga bagay na nawala, samantalang napakarami pang biyayang nasa harapan mo. Subukan mong magpasalamat sa maliliit na bagay. Sa paggising mo ngayong umaga, sa pagkain sa mesa, sa taong kumukumusta sa iyo, sa pagkakataong mayroon ka pang oras para piliin mong makasama ang mga taong nagbibigay ng kapayapaan. At higit sa lahat, piliin mong maging mabait sa sarili mo. Hindi mo kailangang dalhin habang buhay ang mga pagkukulang mo. Lahat tayo nagkamali. Lahat tayo nasaktan. Lahat tayo may mga gabing umiyak nang walang nakakaalam. Pero lahat din tayo ay may pagkakataong bumangon. At baka ngayon na ang tamang oras para gawin mo iyon. Kung may isang bagay kang maaalala mula sa pag-uusap nating ito, sana ito iyon. Kapag magulo ang mundo, huwag mong kalimutang bumalik sa katahimikan. Kapag nalilito ka, huwag mong unahin ang takbo, huminto ka muna. Kapag nasasaktan ka, huwag mong isiping mahina ka, tao ka lang. At kapag pakiramdam mo ay mag-isa ka, tandaan mong minsan, ang pinakamahalagang kasama mo ay ang sarili mong marunong makinig. Maraming salamat sa panunood at sa pagbibigay ng ilang minuto para sa sarili mo. Kung may bahagi ng video na tumama sa puso mo, isulat mo sa comments ang salitang kapayapaan. Gusto kong malaman na may isa na namang taong piniling unahin ang katahimikan kaysa sa ingay ng mundo. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para mas marami pa tayong mapag-usapan na makakatulong sa buhay, relasyon at pag-unlad ng sarili. Hanggang sa muli, tandaan mo ito. Hindi kailangang laging pinakamalakas ang boses para marinig. Minsan, ang taong tunay na matatag ay iyong marunong manahimik, makinig, at magtiwala na darating din ang tamang panahon para sa lahat. Ingatan mo ang puso mo, alagaan mo ang isip mo, at huwag mong hayaang nakawin ng ingay ng mundo
ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Ang bawat bagong araw ay pagkakataon para magsimula ulit at naniniwala akong kaya mo. Hanggang sa susunod nating pagkikita.